umaga po sa inyong lahat. Maulan, mabagyo, at lahat na. At sorry po dahil medyo na late kami dahil marami pang inayos. At anyway, salamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo sa Thursday episode ng healthcare. At syempre nandito ang ating doktora, Doc Eugene Mendoza, at bigay ko na rin sa kanya yung para sabay na kaming bumati. Maulang, ngunit mapayapang umaga po sa inyo pong lahat. At talagang yung ating panahon ay, pero tingnan na lang natin na ngayon ay kahit maulan, pero malamig naman. So hindi tayo papawisan. Kaya hindi na nga kailangan mag-electric fan eh. Kagabi di na ako nag-electric fan. So enjoy na lang natin yung lamig ng panahon. Bagamat meron pong mga binabaha. So enjoy lang natin, makinig po tayo at relax lang po kayo dyan. Kung kayo po ay nagpiprepare na po ng pananghalian, pwede naman pong makinig. At mag-comment po kung kailangan nyo pong mag-comment po. Maraming salamat po ulit. Magandang umaga sa Mga taga North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. Maraming salamat po at maging tumanay nationwide o worldwide ay binabati namin kayo. Medyo maulan po dito at doon naman sa lugar ng aking anak ay sobra naman ang init. Oo. 50 degrees ang pinakamababa. At saka narinig ko kanina sa news, parang sa somewhere in Visayas na sobrang init, 42 degrees. Oo. Kaya nagrereklamo sila sa init ng panahon doon. Oo. Di ko lang, I'm not sure if Mindanao or Visayas. Pero talaga, inuulan tayo dito sa Luzon, pero doon sa kanila eh. Nandito yung target eh. Kumbaga, nandito ang... At saka as far as I heard from the news, yung pinakahuli kagabi, ay talagang tatagal daw po kasi andyan pa rin yung mga nakaabang. Oo. Palapit ng palapit. Oo. Dagdag ng dagdag ang mga bagyo. Tinatapos na nila kasi malapit na ang December. Kailangan matapos sila ng hanggang December. Kaya lang, dapat ipanalangin natin na yung mga mag-a-attend po sa Men for Christ Conference ay wala pong hindrances. Lalo na yung mga sasakay ng eroplano at saka barko, makarating po sila ahead of time. At kung pwede, wag mo nang paulanin. Wag mo nang umulan. Pero maganda rin naman yung malamig na panahon. Pero wag na anyway, basta nandito na po sila, for sure ay na yon, magiging maayos na ang programa ng ating Men for Christ. At siyempre binabati na namin agad ang batiin muna natin ang ating mahal na pastor. Magandang umaga po, Pastor Hill. Oo. At ako gusto kong batiin muna yung aking area leader, Sir Gerard. Oo, Espiritu, at sa lahat ng members ng Central South Family, good morning po sa inyong lahat. At tag na kayo para masaya tayo na makikinig. Medyo tutuloy pa ni Doc Eugene yung ovarian cancer. Oo. So, yung mga nakikita po namin sa monitor, magandang umaga po, Ma'am Celia, Ma'am Lars Rodriguez, o sir ba ito? Kay Ma'am Joy Rico, kay Ma'am Ellen Hermosura, kay Ma'am Belia Quiñones, kay Ma'am Helen Copundan, sino pa? Hindi ko na makita. Leticia Aranda. Ma'am Leticia Aranda. Ma'am Lisa Pisco. Ma'am Lisa Pisco. Jo Aruta. Ma'am Jo Aruta. Sino pa? Ma'am Gemma Krampatanta. Ma'am Gemma Krampatanda. Leslie Ann Jeronimo. Magandang umaga po. Okay. Ma'am Raquel Taha. Magandang umaga.
Wala na. Kasi yung iba, Ma'am Cecil Ampig, ayan, Ayan, kay nandyan Ma'am na. Cecil Ampig. Meron na akong ka-area. Ang ka-area ko dyan, si Ma'am Celia. Si Ma'am Sita Calora, good morning. Erlen Espanyola, good morning po. Andyan na ba? Jenny Suerte. Linda Quiñones, ma'am. Good morning po. Um, Sino pa? Hindi ko nabanggit. Ma'am Joy Rico, nandito na. Ma'am Mayetre Gaspi. Yan, good morning. Mm. Okay. O, bilisan na natin. Ma'am Ellen Hermosura. Okay. Good Okay. morning po. Sige. Sige, wala na. Okay. Yan. At doon sa mga hahabol pa, mamaya po, pag may time pa tayo, mabati pa rin po namin kayo. Okay, magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. At yung itutuloy lang natin yung pinag-uusapan po natin about ovarian cancer. Of course, ovarian cancer para sa babae lang kasi yung mga babae lang naman ang may ovaryo. Pero maganda rin na kung meron kayong kasama dyan na mga asawang lalaki, mga anak na lalaki, ay maganda rin na andyan po sila, nice to know. Pero mas concern po natin sa mga kababaihan. Last week ay napag-usapan natin yung mga risk factors, itutuloy na lang po natin yung mga ibang risk factors. Kagaya po ngayon, ang risk factors, age, intindihin nyo pong maigi po ito. Age when menstruation is started and ended. Beginning menstruation at an early age or starting menopause at a later age or both may increase the risk of ovarian cancer. Anong kabataan po namin, di ko alam. I was not yet aware, of course. Pag tinanong mong nireregla ka na, parang yung bata nahihiya pang magsabi na opo. Oh. Pero ngayon, nung nag-aaral na ako patungkol sa medisina, ako po kasi, personally, ang menarche po, yung unang pagdating po ng period ko I was 11 years old. Yung ate ko, 12 years old siya. Kaya kakantsawan pa ako ng ate ko, ay, 11 lang, meron na siya. Ako nga, 12. Yung ganon, bully din yung sister ko eh. Para ang dami-dami niyang pangangantsaw sa akin. Pero ngayon, magugulat ka na lang. Lalo na yung mga robust na mga bata, tatanungin namin, may mens ka na ba? Opo, ilang taon ka na? 8. Kaya huwag kayong magtaka, bakit meron pong nabubuntis at the age of 8. So, pero ang pag-uusapan po natin, pero kung hindi kayo dinadatnan din, 18 years old, okay lang po yun. Hindi naman pong problema po yun. Pero, beyond 20 na hindi pa kayo nireregla, ay baka meron po kayong ibang problema. So, better to see your doctor. Pero ang pinag-uusapan kasi natin, bakit ine-emphasize ko yung age when menstruation is started and ended. Kung kailan nag-umpisa at kung kailan nawala. So, bakit ba high risk ang isang babae kung maaga po siyang nag-mens at late po siyang nag-menopause or both? Kasi pwede ka namang maagang nag-mens, maaga ka ring nag-menopause, pero it is not necessarily true. Pwede kang maagang mag-mens, maaga ka ring tumigil, pero wala po yung, huwag kayong maniwala na pag maaga kang mag-mens, maaga ka ring mag-menopause. Or both. Meron na nga, maaga na po siyang nag-mens, pero late din po siyang nag-menopause. Bakit po risk po sa ovarian cancer? Kasi po, once na nag-mens na po yung isang babae, ay nag-ovulate na po siya. Nagpapalabas na siya, nagpapakawala na siya every month ng itlog. So, nagtatrabaho na si ovaryo.
Kung late ka pang nag-mens, nagtatrabaho ka na, ang average age for menopausal age sa Pilipino ay 49 to 52. Merong magsasabi 50, 51. Pero sige, considered 49 to 52 sa mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay inabot ka na ng 55 at nagme-mens ka pa, you are at risk of developing ovarian cancer kasi at age 55 ay nagtatrabaho pa si ovaries mo. So, you are at risk of developing ovarian cancer. So, kung 8 years old ka, exposed ka na, naglalabas ka na, nagtatrabaho na si ovaries na maglabas po ng itlog, maglalabas din po ng mga hormones, estrogen, progesterone. So, kung hindi nyo po masyadong maintindihan to, you can ask questions. Isa pa, never having been pregnant. If you've never been pregnant, you may have an increased risk of ovarian cancer. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka man lang nakaranas ng pagdadalang tao. Bakit? Kasi, di ba, pagka once a woman gets pregnant, she has to carry her baby up to 10 months. Pero ang bilangan po kasi namin, 280 days per month. Ay 28 days per month. Kayo kung 10 months kang pregnant, usually, you are carrying your baby for 280 days. So, anong ibig sabihin nito? Pag pregnant ka, nagpapahinga si ovaryo. Hindi siya naglalabas ng itlog. Pero kung hindi ka nabuntis, hindi siya nagkapagpahinga. So, ang ibig kong sabihin, kung the more baby you delivered, ay sila po yung lesser risk of getting ovarian cancer. Kasi meron tayong tinatawag na nulliparity, hindi na buntis. And, hindi siya naging multiparous. O nulliparous yung hindi nabuntis. Multiparous yung maraming beses nabuntis. Or low parity. Or ibig sabihin, nulliparity, hindi nabuntis. Low parity, pwedeng nabuntis pero iisa lang. Pero yung multiparity, beyond 2. So multiparous po yun. So kung ikaw ay nabuntis ng 3 beses, nagpahinga yung ovaryo mo, 280 days times 3. Computin nyo na lang po yon. So, pwedeng almost 3 years kayong nagpahinga. Diba? Di lalo na yung mga nakasampu. Halos hindi na sila bumili ng sanitary napkin. Pero yung hindi po talaga nabuntis, ay talagang nagtatrabaho po yung ovaryo nyo na you are at higher risk of developing ovarian cancer. I hope you got what I mean. Ma'am, may dito, parang si Ma'am Jo Aruta, sabi niya, ako po, Doc, 18 na nagkaroon. Tapos, 45, wala na rin po akong mens. So, medyo mabilis ang kanyang ano po yun? Kung 18, hindi talaga masyadong napagod yung inyong ovaryo. Lalo na nagkaroon pa kayo ng mga anak. Tumigil po ng 45 years old, yun nga lang po, ang disadvantage ng early menopause, mas maago nyo pong maramdaman yung mga symptoms, menopausal symptoms, kaysa yung nireregla pa at age 50. Andyan na po yung osteoporosis, decreased libido, hot flashes, hyperirritability, at dyan na rin tumataas yung blood pressure natin, cholesterol natin, blood sugar natin, yung mga ganon. Kasi cardioprotective po yung ating estrogen progesterone. Pagka meron tayo niyan, ay syempre, siguro pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. So, kayo po ay mapalad dahil you are at lower risk of developing ovarian cancer. Pag sinabi nating
lower risk. Pwede kang hindi magkaroon. Pero hindi ko sinasabi na hindi ka na magkakaroon. Kasi marami pa namang ibang risk factors na napag-usapan natin last week, di ba? So, okay. Ano to? Bakit nagkaganyan na? Yan. Prevention. Paano po natin mapiprevent ang pagkakaroon po ng ovarian cancer? Nababasa niyo po, sabi, consider taking birth control pills. Ask your doctor whether birth control pills or oral contraceptives may be right for you. Mahalaga po ito kasi hindi po pare-pareho ang laman ng contraceptive pills. Individualized patients po ito. Hindi lamang po sa pangangailangan niya yung age ng isang pasyente, yung risk ng pasyente. Siya ba ay hypertensive? Siya ay diabetic? Kasi ang mga contraceptive pills ay diabetogenic. Pwedeng tumaas po yung blood sugar at pwedeng tumaas po yung blood pressure. Marami pong mga risk po ng contraceptives. Although, sasabihin naman sa inyo yung doktor kung anong angkop na contraceptive pill para sa iyo. Kasi kaya kinukuhanan ka ng magandang history NPE bago ka re-resetahan or meron po siyang i-recommend na birth control pills. Taking birth control pills reduces the risk of ovarian cancer, but these medications do have risk. So discuss whether the benefits outweigh those risks based on your situation. So meron pong adverse effects ng pills. Ibig sabihin, we cannot do away with it. It goes with it. Pero meron ding mga bentahe. Pero why do we recommend birth control pills? Para primarily po ay hindi po kayo mag-ovulate. Diba? Family planning method po ito. It's one form of family planning methods. Ito po yung oral contraceptive pills para hindi ka mabuntis. Bakit? It will prevent ovulation. Di ba kanina sabi ko, kung ikaw ay hindi ka nabuntis kahit kailan, palagi pong naglalabas po ng itlog. Samantalang, pag uminom ka ng pills, hindi ka mag-ovulate. Ibig sabihin, hindi ka maglalabas ng itlog. So, nagpapahinga yung ovaries mo kasi yung contraceptive pills ay iniinom mo parang nagdidikta ng iyong buong system, yung hypothalamus, pituitary gland, at saka ovaries. So, sumusunod yung inyong HPO sa kung anong iniinom mong pills. Okay? So, again, depende po kung anong age. Kasi marami rin pong mga kabataan at 15. Last week lang 15, pangalawa na niyang pinagbubuntis. Yung mga nare-receive po namin for ultrasound at very excited pa siya. Bakit ka magpapa-ultrasound? Sino nag-request sa'yo ng ultrasound? Wala po. Gusto ko lamang po malaman ng gender. Ay, nako. Pangangilan mo to? 15. Ilang taon yung sinundan? 2. Yung mga ganon, we recommend oral contraceptive pills. Kasi mga bata pa ang mga yan. Pero yung 35 years old, magkaiba na po yung pills or method of family planning na i-recommend namin. So sana maintindihan niyo po bakit we recommend oral contraceptive pills, hindi lamang po to have yung proper spacing of your babies. Kundi meron pong ibang mga dahilan bakit po magbibigay po kami ng oral contraceptive pills. Again, all contraceptive pills are not the same. They contain different hormones
fitted to some individualized patients. So, kung ano po yung kailangan po ng pasyente, yun po yung i-recommend po namin. May age limit then, of course, of giving oral contraceptive pills. Ma'am, may dagdag dito si Ma'am Jo Aruta. Sabi niya, tapos Doc, before po ako nawalan ng mens, nag-bleeding muna ako ng 3 years. At may lumabas sa akin na parang buong dugo. At nang lumabas na yun, doon na po nag-stop ang mens ko. Meron po tayong tinatawag na perimenopausal abnormal uterine bleeding. Pero not all patients will experience this one. Kasi po, nag-iiba na po yung estrogen, progesterone sa ating dugo at nag-iiba na rin po yung response po ng HPO, yung hypothalamic, pituitary gland, and ovaries po ng isang babae. So, you may have profuse or heavy menstrual bleeding before you have you experience menopause. Pero not all patients. Yun lang, ang ina-advise po namin, if ever you experience heavy bleeding, lalo na po yung mga 45 and above, ay mas maganda na mag-consult pa rin po kayo sa doktor because there are some patients who will not consult their doctors only kung sila na po ay nagiging anemic na. Yung hemoglobin, hematocrit, yung hemoglobin po nila ay 6 na lang, which would need blood transfusion. Kasi po, pagka yung mga ganon, talagang tuloy-tuloy na po yung pagdurugo ninyo. Hindi po maampat kahit nabibigyan po kayo ng mga dugong gamot na pang-paampat kasi mababa na po yung hemoglobin. Yung hematocrit, 20 na lang, yung mga ganon. It's a must for us to give you, subject you to blood transfusion. Pero, not all patients that will undergo this, yung perimenopausal. Even, tumigil na, yung pag-mens biglang lumalabas. Yung sinasabi nyo po na buo-buo, kasi sa sobrang lakas ng bleeding nyo, kailangan, yung paglabas po sa cervical os or yung cervix, paglabas po niya ay naipon po sa vaginal canal at kung tumayo ka, talagang bubulwak. Or even, you are sitting down or nakahiga dahil sa bumubulwak, ang tendency po niya ay nagkaklat. Nagkaklat, di ba? Yung kulay ng dugo, magkaiba po yung fresh. Kayo pag nasusugatan kayo, iba yung shade ng red. Yung pag fresh, magkaiba po yung kulay ng lumabas na sa iyong katawan na hindi po agad lumabas. Pwedeng magstay po sa loob ng matres at kung biglang bumuka po yung cervix nyo, naipon ulit sa vaginal canal, so magkaklat siya. That is normal. Physiologic hemostasis ang tawag doon. Magkaklat po yan. Pagkakaiba na po yung kulay. Kaya pag lumabas, hindi siya red na red. Makita nyo na lang, yung mga buo-buo na yan, hindi red na red. Parang maroon pa nga yan eh. Pero kung hindi naman malakas ang bleeding nyo at lumabas, makikita nyo na lang sa panty or panty liner na, ay, may mens pala ako. Yun, pulang-pula yun. Kasi kunti pa lang yung lumalabas, smoothly flowing out from the cervix. Pero pagka dumami na po kasi kailangan may pwersa o mas malaking butas ng cervix nyo. So, hindi siya agad lumalabas. Kaya magkaiba po yung kulay. Okay? Ma'am, may tanong din si Ma'am Sita Kalura. Sabi niya, Doc, kung di ka naglalabas ng itlog kasi umiinom ka ng contraceptive, possible di ka mag-mens monthly? Ay, hindi po. Magme-mens pa rin po kayo. Kahit na hindi kayo, pag umiinom po kayo ng pills, regulated na po yung menstruation nyo. Kaya nga may 28-day pill, meron ding 21-day pill. Makakaiba po yan. Yung kagandahan po ng 28 pieces, pag naubos mo yung isang banig, tuloy-tuloy lang. Pero yung 7 doon ay ferrosulfate lang.
Pero yung 21, meron may gusto ng 21 kasi ayaw na niyang uminom ng araw-araw, magpahinga daw siya ng 7 araw habang lalabas na po yung menses nyo. It's a pills ay regularly menstruating po kayo kasi dinidiktahan na po ng pills yung inyong katawan. So, kung nag-take ka ngayon, usually on your first day of menstruation, sa 21st, yung pagtigil po, kung 21 pill lang yan, pag tinigil nyo, doon po kayo nagbi-bleed. Pero, minimize na po. Mas kokonti at mas maiksi yung duration. So, ibig sabihin, if you are menstruating for 5 to 7 days, which are still normal, you may bleed up to 3 to 5 days or 3 to 4 days lang po. Dapat ine-explain po kasi usually sa health center, di nila ine-explain po nito. Kasi magtataka yung pasyente, bakit nung umiinom ako, 3 araw na lang yung menses ko, yung menstrual days ko. Successful po yung pills pagka ganun. So, kaya lang, it should be taken, again, yung pills ay dapat ini-emphasize sa inyo that you take the pill every day at the same time of the day. Hindi po yung trip-trip lang. Ay, iinom pala ako ng pills. Hindi po yon. If you take it 7 a.m. in the morning, you should take it 7 a.m. in the morning every day. Hindi po, kasi malilito rin po yung body system nyo. Kasi you have to maintain the hormonal balance, yung sa bloodstream po natin, ma-maintain nyo po. Kaya lang, meron mga pills, usually estrogen and then progesterone later on. Kasi, sinasimulate lamang po yung normal menstrual cycle po ng isang babae. So, even if you take pills, you still have your menstruation. Kaya lang, lesser in amount and shorter in duration. Kaya yung mga nakakaranas nga po ng severe dysmenorrhea ay minsan or madalas, ito po ay isang pamamaraan din para makaiwas po sila kasi hindi sila nag-ovulate. Hindi sila naglalabas ng itlog mula sa ovaryo. Okay? Sana na sagot ko po yung inyong tanong. Okay? Sino? Sabi ni Blessy, me, Sabi sa center, ma'am, pag 35 up ka na, di ka na po magpipills kasi daw po nakaka-cancer. Hindi yun. Mali po yun. Kaya po, sabi ko kanina, mayroon pong angkop na oral contraceptive pills for age bracket. Of course, kung if you are 35 years old and above, we usually don't recommend OCP, hindi dahil sa nakaka-cancer. Pero, ano bang meron ng isang babae pag reach ng 35? Sila na po yung marami na rin karamdaman. Tumataas yung blood pressure, yung blood sugar, yung deep vein thrombosis, yung may sakit po sa thyroid, o diabetic po sila, ay case-to-case basis po. Pero not totally or absolutely not indicated for them. Kagaya ng kung 35 years old ka at meron kang hindrances kasi we would recommend IUD, yung intrauterine device na best for those ages. Pero ayaw po niya. So, bibigyan namin ng mga oral contraceptive pills. Meron na tayong tinatawag na low dose. Siyempre, pag binibigyan mo itong mga pasyenteng ito, kailangan bumalik sa iyo. Hindi yung Tsaka, gagawa kami ng workup para ma-roll out po yung
pwedeng mangyari while taking the pill. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pumunta ka sa center, ay, nakaka-cancer yan. That's a no-no. Hindi po. Hindi tamang sagot po yun. Mali po yun. Huwag niyo pong, siguro yung ano lang ang nagsabi sa inyo. Of course, meron po kami i-recommend na iba. Hindi po. Kasi, sabi ko nga, meron ding contraindications niyan. Kahit bata ka pa, meron ding contraindications niyan. Kaya pinipili, we individualize our patients. Hindi basta left and right. Oh, sige, para hindi ka mabuntis, uminom ka nito. Ganon, hindi po. Yung sabi niya, no, good morning, Ma'am Eugene, may posibilidad ba bang magka-ovarian cancer ang babaeng hindi nagkaroon ng partner o asawa? Thank you po. Opo. Kasi ang sabi ko kanina, hindi ka nagkaroon, hindi ka man lang nagbuntis kahit minsan. So, hindi katakataka na isang babae ay magkaroon po ng ovarian cancer kasi yung term namin na napagod na siya, nagka-cancer siya. Opo. Sila nga po yung higher risk of developing ovarian cancer. Pero yung pag sinasabi nating higher risk, hindi ibig sabihin na magkakaroon siya. And meron lang siyang risk of having ovarian cancer later. So, hindi porket, ito matandang dalaga, hindi man lang nabuntis kahit minsan. Hindi yun. Marami pong healthy na babae na hindi nakaranas ng pagbubuntis. At nagkameno po sila, napagod din yung kanilang ovaryo. Naghihintay ng ng sperm, pero hindi nga sila ay sawing makahanap ay makatagpo ng sperm. Hindi naman po sila nagka-cancer. Walang lumalangoy na. Walang lumalangoy. So, mapalad pa rin kaming dalawa ni Sister Julie. At least may lumangoy. At may sumalo. O kaya meron kaming tag-isang gwapong uniko iho. O, yun po. So, ano yon? Sige po, magtanong pa kayo bago tayo matapos. Ay, 10 minutes na lang na, pinapanmandali kami, oh. Oh. How to diagnose? Pelvic exam. Ang tawag po namin doon, pelvic dito. Sa Puson. Kasi wala kaming Tagalog niyan dito. During a pelvic exam, your doctor inserts. Talagang napaka-elementary na po ito. The doctor inserts glove fingers, siyempre. Di kami nag-aayin na walang gloves. Into your vagina and simultaneously presses a hand on your abdomen in order to feel or palpate. We call it palpation. Palpate the pelvic organs. Using our two fingers, our index and middle fingers, we do it internal examination. We do internal examination by putting or inserting our two fingers and to palpate. Yung other hand will palpate the abdomen para kung if you have some tumors or bukol, lalo na kung malalaki na, we could easily appreciate kung meron. Pero sometimes we could hardly appreciate any tumor kasi if the abdomen is very flabby o mataba, hindi po namin basta maidiin. Or sometimes it would cause a pain on the patient or nexal tenderness, we call it tenderness. Hindi kami pwedeng Pero we can easily appreciate if the cyst or the tumors or solid or cystic ay malaki na po. Imaging test such as ultrasound or CT scans of your abdomen and pelvis may help determine the size, shape, and structure of ovaries. With the advent of many sophisticated equipment, basically, the ultrasound, we need the ultrasound. CT scans, we only request for CT scans for
more complicated cases. Even if we receive CT scan results telling us that you have a excuse me, a problem in the pelvis, we still request for ultrasound. Kasi po, when we do ultrasound, ano po yun eh, andun na po yung target. If we do transvaginal ultrasound, andun na po yung cervix, agad, nakabungad na po siya. Unless we encounter bigger tumors, we can do abdominal ultrasound. So, ano po yun? And the ultrasound usually gives you the size of the cyst or solid mass if ever you have it. We can also see ascites. If your ovaries and intestines are floating already, that means you have ascites. We can see this through the transvaginal ultrasound. So, if ever we see results from CT scan, we still do transvaginal ultrasound. Ano pa yung mga tanong? Joy? Oo. Ano po pinagkaiba ng ovarian cancer at cervical cancer po? Yung ovarian cancer po, nasa labas po ng matres. Di ba, dalawa? Ovaryo. Pwede ba nating ibalik yung anatomy nun? Yung unang-una. Bilisan lang natin. Ayun. Lumabas na. Ayan po. If you see the cervix, doon po yung cancer. If you see the ovary, doon po yung ovary. So, magkahiwalay po yan. Magkahiwalay kasi yung cervix mo, yun yung labasan ng baby. Yun. Yun po. So, magkaiba po sila at magkaiba rin po yung how to manage it. Napag-usapan na natin cervical cancer, di ba? Okay. Tanong naman ni Sita, sabi niya, ano ba yan? Doc, yung ovarian cancer ay hereditary din ba? Ma'am Sita, hindi ka nakinig, no? Sige, okay lang. Yung last week, napag-usapan na natin na if you have first degree, nagkaroon ng ovarian cancer ang nanay mo, ang auntie mo, kapatid mong babae. Hindi ko na kailangan siguro emphasize na kapatid na babae kasi tayo lang babae ang may cancer. So, nagkaroon ng cancer yung nanay mo, tita mo, kapatid mo. You are at higher risk kasi meron pong genetic predisposition kasi magkakamag-anak po. Kaya, pero, again, it's nice to tell you if you have first-degree relatives na nagkaroon ng ovarian cancer, you should be cautious. Kumbaga, sa lahat na diniscuss po natin ng mga risk factors, ay meron ka lahat nito, ay dapat mag-ingat na po. So, you better consult your doctor. Kaya nga, meron yung in-example ko last time kasi yung cancer of the ovaries, colon, and breast ay meron po silang genetic predisposition. Kaya yung isang sikat na artista, Nicole Kidman ba yun? Hindi ko naman. Basta merong isang artista, nagpatanggal na ng both breast niya kasi meron siyang 1% risk of having breast cancer. Kaya pinatanggal na niya. Pero, para sa akin naman, that's silly. I want my breast on. Yan po, Ma'am Sita. Meron ka bang history ng ovarian cancer? Yung ating pinakamamahal na Ma'am Lerma, nagka-ovarian cancer. Buti na lang wala siyang anak na babae. Sa mga babae lang po ito. Pero kung meron po kayong mga kamag-anakan din na nagkaroon ng colon cancer at saka breast cancer, sinasabi po ng doktor po sa inyo na kung at a certain age ay kailangan nyo mag-undergo ng mga ganito, kagaya ng mammography, ganon.
At age 40, magpa-mammography ka na. Yung BRCA ng tinatawag natin, although pricey po yun, okay. Pwede naman. Why not? Blood test. Blood test might include organ function test that can help determine your overall health. Siyempre, kung meron na po kayong problema, maapektuhan po yung buong katawan po ninyo. So, di ba napag-usapan na natin yung mga simptomas? Kung lahat po yung na-discuss po natin mga simptomas, meron na po kayo, ay better yet, go agad sa inyong mga obstetrician gynecologist. Huwag na po sa center, ha? Kasi they cannot give you the best answer. Pumunta na kayo po sa obstetrician gynecologist po ninyo. Okay? Your doctor might also test your blood for tumor markers that indicate ovarian cancer. For example, a cancer antigen or CA125 test can detect a protein that's often found on the surface of ovarian cancer cells. Kasi po, yung mga ovarian cancers ay most commonly ay itong epithelial tumors of the ovaries at nagre-request po ng CA125. Noong panahon, napakamahal po itong laboratory test na to, pero sa the advent of higher technologies or improved technologies, ay marami na pong mga laboratories that can do CA125 test. Ito lang po ay di-discuss natin kasi marami pa rin pong CEA, GNRA, ano ba to? H-119, yung mga ganon. Mas ano na po, kasi pag nag-negative ka sa CA125, you can request for other, pati HCG po. Kasi depende po kung anong ine-entertain po na ovarian cancer. Surgery. Sometimes your doctor can't be certain of your diagnosis until you undergo surgery to remove an ovary and have it tested for signs of cancer. Early detection pa rin ang pinaka-the best. Sabi nga natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, kailangan kung maagang ma-detect, mas madali ding i-manage po nito. So, yung genetic testing, ito na po, ginagawa na po ito. Yung ginawa yung sinasabi kong artista. Your doctor may recommend testing a sample of your blood to look for gene changes. Pero wala pa sa kanya, nagpatanggal na siya. That increase the risk of ovarian cancer. Knowing you have an inherited change in your DNA helps your doctor make decisions about your treatment plan. Pagka ganito, sasabihin po ng oncologist, i-recommend niya, kung ayaw mo, pwede naman. Okay? Pero siyempre, kung nag-positive ka, di alam mo na. Treatment of ovarian cancer usually involves a combination of surgery and chemotherapy. Other treatments may be used in certain situations. Surgery to remove one ovary. For early stage cancer that hasn't spread beyond one ovary, surgery may involve removing the affected ovary and its fallopian tube. This procedure may preserve your ability to have children. Of course, at a young age, nagkaroon ka ng early stage cancer at it only involves one ovary, pwede yung lang po ang tatanggalin at early stage. Pero kung ito po ay kumalat, hindi pa rin. Okay? For you to be able to have children in the future. Kaya ito, sabi nito, surgery to remove both ovaries. Meron ding pagkakataon na kailangan na pong tanggalin yung parehong ovary. If cancer is present in both your ovaries, there are no signs of additional cancer, your surgeon may remove both ovaries and both fallopian tubes. This procedure leaves your uterus intact. So you may still be able to become pregnant using your own frozen embryos or eggs or with eggs from a donor. Ito po, yung mga reproductive age at nagka-cancer po yung parehong ovaries po nyo, yung mga infertility specialist ay kinukuha po nila yung mga good
egg cells na manggaling po sa babae at inilalagay po nila sa freezer. Itong frozen embryos na or frozen eggs na na-harvest po nila sa ovaries before taking out your ovaries, na preserve po nila for future use na igagamitin po yung mga in vitro fertilization. At least, natanggalan ka man ng ovary, meron ka pa ring matres na tatanggap po ng fertilized egg po. Whether it be from your husband or from a donor. But still in the Philippines, that is not allowed, having a donor sperm. Hindi pa po legal po sa atin. Pero sa ibang bansa, ginagawa na po nila ito. Okay? Wala na yata. Yun. Surgery for advanced cancer. Ito po yung neglected or misdiagnosed. If your cancer is advanced, na very common po sa mga Pilipino, your doctor may recommend surgery to remove as much of the cancer as possible. Sometimes chemotherapy is given before or after surgery in this situation. Minsan po makakakita na lang po kami na super laki ang tiyan, dahil lumaki na po yung bukol. Sometimes it is technically difficult to do it. Kasi sa sobrang laki, pagbukas mo, hindi mo na magalaw. Frozen ang tawag doon, frozen abdomen. Hindi mo na pwedeng pasukin dahil hindi mo na magalaw. Kung pipilitin mo, baka mag-bleed. Kasi itong mga to ay bleeder po sila. Yung cancer cells na mabilis mag-bleed. At baka ma-hit mo yung ibang abdominal organs like the small and large intestine. So, hindi nila binubuksan ito, gumagawa sila ng neoadjuvant. Nagki-chemotherapy muna yung pasyente for certain courses para lang umimpis, to shrink the tumor. Para pag binuksan po nila, ay mas technically easier. Pero, kung hindi naman ganun kalaki, at they can still go in, tanggalin po yun, tatanggalin na po lahat, yung dalawang ovaryo, matres, fallopian tube, at kung minsan, kailangan po nilang mag-resect ng colon. Sabi nga nila, they will take as much of the cancer as possible. Kasi po, ang SOP dyan, kung ito po yung bukol, yung isang bukol, beyond the bukol, I will go beyond 2 cm na nakapalubit sa kanya para matanggal po yung malignant cells. But of course, sa ovarian cancer po ay madali pong kumalat, pupunta po sa lymph nodes, pupunta po sa buto, pupunta po sa nearby pelvic organs, at kung minsan ay naglakbay na siya, yung metastasis po. But still, kung yung gyne-oncologist ang gagawin niya hanggang sa ano pong pwedeng gawin. At saka po mag-chemotherapy. Yung ibibigay na po yung chemotherapy, yung pangpatay po ng cancer cells. Okay? Yung chemotherapy is a drug treatment that uses chemicals to kill fast-growing cells in the body, including cancer cells. Chemotherapy drugs can be injected into a vein or taken by mouth. Diba? Meron na pong mga makabagong pamamaraan, direct na po. May portal po doon kung saan po yung cancer, doon na targeted na po yun. Dumidiretso na po yung chemotherapeutic drugs, pero mas madalas pa rin po yung dinadaan po sa suwero. Chemotherapy is often used after surgery to kill any cancer cells that might remain. It can also be used before surgery. Kagaya po yung sinabi ko pang kanina, neoadjuvant therapy po yon. Kaya sinasabing neo, bago po mag-opera, ay ginagamitan po ng chemotherapy para mapa-impis po yung bukol. Targeted therapy, ito po yung sinasabi ko. Targeted drug treatments focus on specific weaknesses present within cancer cells. By attacking these weaknesses, targeted drug treatments can cause cancer cells to die. Pero ito po ay pamahal ng pamahal. Hindi po mura po ito.
Kaya nga sabi nila, yung mga nagkaka-cancer ay lalong napapabilis dahil sa gastusin. Ito yung hormone. Nagbibigay din po ng hormones. Hormone therapy uses drugs to block the effects of the hormone estrogen on ovarian cancer cells. Some ovarian cancer cells use estrogen to help them grow. So, blocking estrogen may help control the cancer. So, kung yung estrogen ay nagpapalala ng cancer, kailangan mong i-block si estrogen. Meron pong hormone pong ibinibigay. Hormone therapy might be a treatment option for some types of slow-growing ovarian cancers. It may also be an option if the cancer comes back after initial treatments. O kaya, kahit na may remission, okay ka na, you cannot totally say na safe ka na. So, babalik ka sa oncologist, itetest ka na naman, ay nakita niya na meron yung mga sinasabing progressive. Immunotherapy, ginagawa na rin po ito, uses the immune system to fight cancer. The body's disease-fighting immune system may not attack cancer cells because they produce proteins that help them hide from the immune system cells. Immunotherapy works by interfering with that process. Bibigyan po kayo, kaya lang po ito ay super expensive po. Pero there are patients that they will submit themselves. Meron pong success stories po dito, pero kung late na talaga, it may be not that effective. Pero it can prolong. Mahahaba po yung buhay ng isang pasyente. Pero kung minsan, again, hindi po pare-pareho ang pagtanggap ng isang pasyente. Kahit sasabihin nila, this chemotherapeutic drug is very effective, may not be effective to you. Ganun po yun. So, hindi nyo pwedeng sabihin, binigyan nga ako nito, hindi naman ako gumaling. Marami pong dahilan bakit hindi po kayo di successful ang treatment sa inyo. Okay po. Wala na po. Tapos na sa wakas. Sige, maraming salamat, Doc Eugene. At, Ayan, merong sinasabi. sina? Lola po ng mga anak ko sa father side, namatay sa ovarian cancer. Lola mo na yun, wag na. Medyo malayo-layo Malayo-layo na. Oo. Yun po. Sige, gusto ko rin batiin yung mga humabol, sina Efren Espanyola, Ma'am Leticia, Cesar Dejos, Bakit di ka nagtanong ngayon? Samuel Cesar? Burse. Mhm. Okay, sino pa? Nakailang milyon ba tayo? 21 lang. Hindi naman sila nakikinig. Ma'am Yoli Suay. Good morning po. Oo. At Ma'am Alma Obidos. Ay, good morning po. Okay, sino pa? Ma'am Sita, kahit na lola mo, ay mas maganda, ingat-ingat pa rin tayo. I myself cannot say. Kaya dapat, cautious po tayo. Ma'am Beng Dingding, nanonood din siya. Tanggal na yun eh. Hindi na siya magkaka-ovarian cancer. Okay, yun lang po. At maraming salamat. At kahit may katanungan pa kayo na hindi na natin masasagot ngayon. Si Angela Jolie. Yun. Ah. Siya yung nagpatanggal ng parehong breast. Dahil po, nagka-breast cancer po yung kanyang mother. Nagsigurado na. Nagsigurado na siya. Kaya fake na po yung kanyang dibdib. Sige, wag muna. Anyway, wag muna silang aalis. Oo. Relax lang po kayo ng konti. Tayo-tayo dyan. Or pwede na pong maghain po maghain ng tanghalian. At i-enjoy po natin ang panunood ng The Baptist Lunch. Gandang umaga po ulit sa inyo. Thank you po.